international. Ang mister ko po kasi ay isang chief engineer sa international vessel. In-inform niya po ako na ang aking asawa ay pinatake sa puso at naka-confine sa hospital sa Colombia. Ngayon po, sinabi niya na naka-ICU to at kailangan i-bypass dahil in-angiogram. Nung una, pinag-aralan nila, ayon sa CV, 3 ang baha, pero sa masising pag-aaral pa, lumabas na 6 ang baha. Mataas din po ang blood pressure niya, mataas din ang blood sugar niya. So, naghalo po ang mga sakit. Pupunta po kami sa Colombia, kaya 2 po kami ng anak ng doktora. Ang papunta po doon, inayos ko po ang aking passport, kahit po pala kayo ay pamilya ng doktor, hindi niyo magagawa ng pagpunin ninyo dahil napakalayo ng mister ko. Nanalangin po ako. Habang nananalangin po ako, kasi stress na dahil ang aking asawa ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Siya po yung nagbigay sa amin ng magandang buhay. Kaya habang nananalangin po ako, ipinaisip sa akin ng Panginoong Diyos, nag-seminar ka sa Green Bar. Bakit hindi mo gamitin yung seminar mo? So nung naisip ko po, nagpasalamat ako, pumunta agad ako sa office ng husband ko, dala-dala ko yung isang box na Green Bar. Sinabi ko po kay Mr. Gomez, just in case na dumating sa barko ang Green Bar, padala mo agad sa kapitan. Tapos, kasi ang kapitan po ang nagdala sa kanya sa Colombia, sa hospital, naka-ICU po ang mister ko. Halos walang nagkain, dextrose lang. Tinuruan ko po yung kapitan, bawal ito sa ICU. Kung kinakailangan maglagay ka sa special nurse, para lang i-allow niya. So, pinagtsaba niya po yung special nurse, nilagay po sa MGT. Paglagay po sa MGT, nang maubos ang isang bote, tumilat po ang mata ng mister ko. So, ang ibig sabihin, nag-distance na siya ang conscious po ang mister ko, dying ng mister ko. So, tumawag si Cap, Dok, ubus na ang 1 bottle. Anong gagawin ko? I-oral mo 1 bottle a day. Alam niyo po, after 4 days, nakaubos siya ng 4 bottles. Alam niyo, tumayo ang mister ko. Sabi niya, tanggalin niyo itong mga aparatos, maliligo ako. Alam niyo po, sa ICU, malamig. So, natakot yung nurse. Sabi niya, tinagpo niya agad yung director, yung mga attending physician ng hospital ko. Nagtanong ang director, ano ang ininom mo? Bakit ka lumakas? Na-unconscious ang mister ko. Nung makita ng kapitan, nagulat siya. Alam niyo po, hindi nagsalita ang mister ko dahil alam niya bawal doon sa ICU. Nilagay agad siya sa recovery room. Tapos, paglagay sa recovery room, nung umina, pinalik sa barko ulit, hindi po na-bypass ang mister ko. Alam niyo po, ngayon, sa kasalukuyan, nandun po siya sa Bohol, inaasikaso yung aming lansya, dahil may pampasayero po kaming lansya. Siya ngayon ang magiging chief engineer sa aming sarili. Alam niyo po, no? Nung makita ng kapitan, yung kapitan po pala, may sakit din sa puso. Last na sakay niya na lang yung kapitan na yun, nakiusap lang po yung kapitan dahil yung kanyang misis ay stage 4 cancer din. So, kailangan niya ng support. Nakiusap siya sa may-ari ng shipping company. Nung makita niya na ang asawa ko nailigtas, gumaling, gumagawa pa dun sa barko, pinagpatuloy yung mga sira ng barko, ginawa. Sinabi niya agad sa misis niya, umorder. Tumawag pa kay doktora. Umorder ka ng 2 boxes na green barley.
padala mo agad sa barko. Sa'yo ang isa, akin ang isa. So, ininom po ni Kap yung 1 box. Ang misis niya rin umiinom. Alam niyo, pagbalik dito, nagpa-examine, angiogram, series of examination, dahil may enlargement din po siya. Alam niyo po, nung nagpa-examine, lumabas ang result, negative lahat ang sakit nila. Hanggang sa kasalukuyan, sumasakay pa rin po siya. Ang kanyang misis, na-confine po sa Siemens Hospital, matagal na confine, sa St. Luke's, at ang kanyang sakit, papillary thyroid carcinoma, stage 4. Alam niyo po, pagkaubos ng isang box, pagkaubos po ng isang box, ayun na, gumaling din. Nung nagpapa-examine, nasa kotse, nagulat siya. Gumaling. Sabi niya sa mister niya, ikaw ang bumasa. Kasi 4 months na lang ang taning sa buhay niya. Ikaw ang bumasa. Natatakot ako. Nang mabasa ni Kap, alam niyo, sabi niya, inakap niya yung misis niya. Sabi niya ganyan niya, bakit mo inakap? Mamamatay na ba ako? Sabi nung mister niya, hindi. Inakap kita dahil magaling ka na, cancer-free ka na. Kaya, pagtawag niya sa akin, so, maraming salamat. Unang-una sa Diyos. Pangalawa sa Green Barley. Pangatlo sa'yo, ikaw ang naging daan para gumaling kaming mag-asawa. Pangatlo po, ang mother ko. Nasa pool po kami tumawag. Unconscious ang mother ko. So, atake rin sa puso. Ang nangyari po, umuwi agad kami. Nung makita ng mister ko na umiiyak kapag nakita ko ang sitwasyon ng mother ko, naka-wheelchair. Alam niyo, makakalakad ka ulit. Binigyan po ng mister ko ng 2 buckets na Green Barley. Naka-wheelchair, binigyan po ni. Alam niyo po, sa 2 bote lang, nakalakad ang mother ko. Nagulat po ako dahil tumagang mother na sa amin. Pupunta ko po siya sa simbahan at malaki na ako sa magpapasalamat sa Diyos. Pangatlo po, ang aking anak na panganay, nagkaroon po siya ng brain tumor. Inoperahan po siya, inoopera ko. Marami pong examination at nakita, malaki na brain tumor niya. Alam niyo po, nung inoperahan siya, walo po silang inoperahan, 7 ang namatay, 1 lang ang anak kong nabuhay. Tapos pero vegetable. Kasi nagulat siya. A matter of 4 years na nakilala ko ang Green Barley. Pinainom ko siya ng Green Barley. Ngayon, awa ng Diyos, nakakakita ng anak ko, nakakapag-isip ko ng anak. At hindi siya nakakita ko. Nag-slide po ako sa amin dahil mano lang aking say. Alam niyo, nagkaroon ako ng fracture. Akala ng panahon, nilagyan ng metal, may implant, hindi po ako, pagka nalamigan, hindi ako makakapatong. Hindi ako makakaapak. Alam niyo po, sa kaiinom ng Green Barley, umili na po, tatanggalin na po yung implant na inilagay. Hindi ko lang po mapapawaan yung aking mga downline dapat po, ngayon tatanggalin na. Pero nag-aalala po ako. Alam ng mga tuga-dito yan, nagpapasalamat po ako kay Sir Espiritu kasi dinala niya ang Green Barley sa Pilipinas. Sana po, tayo mga member ng Green Barley, magsikap po tayo na mapaunlad, mahigit natin mapaunlad. Kasi dito lang ako nakakita ng networking na ang lahat ng member